Kilala si Jesus, una, siya ay magaling na guro. Magaling siyang guro dahil magaling siyang magturo. Si Jesus ay magaling na guro dahil magaling siyang magturo. Ibig sabihin, wag naman pong masasaktan kung meron dito mga guro, hindi lahat ng guro ay magaling magturo. Pero hindi ibig sabihin na guro lamang ang pwedeng magturo, sapagkat sa loob ng tahanan, ang mga magulang ay mga guro din, unang mga guro na dapat magaling magturo sa kanilang mga anak. Kaya, kinikilala ang ating Panginoon sa kanyang pagiging mahusay magturo ng karunungan. So marami pong ginawa ang ating Panginoong Hesukristo. At sa iba pang pagkakataon, sa iba pang mga kwento, ay naririnig po natin, mababasa natin sa Biblia, kung papaano ang mga himala at mga kababalaghan na ginawa ng ating Panginoon, tulad na lamang ng kanyang pagpapagaling sa mga may sakit, ang pagbuhay niya sa patay. Lahat pong ito ay kanyang mga himala at ang kanyang magaling na pagtuturo ng karunungan. Kasama na rito yung pagpapalayas ng masasamang espiritu. Pero alam niyo po mga kapatid, sa kabila po ng lahat ng ito, sa kabila ng magandang turo at karunungan ng Panginoon, sa lahat ng kanyang ginawa, sa pagpapagaling niya sa mga may sakit, sa lahat pong iyon, sa kabila po ng lahat ng iyon, dito sa Ebanghelyo na ating narinig, hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Sabi nga po sa Ebanghelyo, nagtaka si Jesus sapagkat hindi sumampalataya ang kanyang mga kababayan. Kung titinan po natin, tatanungin natin, ano kaya ang dahilan? Ano kaya ang dahilan bakit hindi tinanggap ang ating Panginoon sa kanyang sariling bayan at hindi siya tinanggap ng kanyang sariling mga kababayan? Pag nilayan po natin ngayon, mga kapatid, yung mga maaaring dahilan kung bakit tinanggihan nila si Jesus. Una, siguro po, tinanggihan nila si Jesus dahil siguro mababa ang pagtingin nila sa kapwa. Mababa ang pagtingin nila sa kapwa. Masyadong mababa ang pagtingin ng mga kababayan ng Panginoon sa Kanya. Binanggit po sa Ebanghelyo na kilala ng mga tao kung sino si Jesus. Kilala ng mga tao kung sino ang nanay ni Jesus. Kung sino ang mga kapatid ni Jesus. Kaya dahil kilala nila si Jesus, para sa kanila, parang sinasabi nila na, yang si Jesus na yan, walang ibubuga yan. Kasi kilala natin yan eh. Si Jesus na yan, karpentero lang yan. Ordinaryong tao lamang yan, parang tayo lamang yan. Walang karapatan kilalanin ang karpentero. Hanggang dyan lamang siya dapat. Yan po yung mababang pagtingin sa kapwa. Kaya ang tanong natin ngayon sa linggong ito, tanungin natin sa ating sarili, paano natin tinitingnan ang kapwa natin? At sasabihin ba natin sa ating kapwa, kapag merong umaangat sa ating lugar na kilala natin, sasabihin ba natin na, magkaparehas lang naman tayo eh. Kaya dapat pantay lamang tayo. Hindi ka dapat aangat sa akin. Kaya nga, siguro, ganoon din siguro yung ating pananaw kapag meron tayong kilala sa ating pamayanan na umaangat sa buhay. Hindi ba sasabihin natin, nag-umpisa naman niya sa walang-wala. Parang tayo din lang yan. No? So mababa po ang pagtingin sa ating kapwa. Yun po siguro ang unang dahilan kung bakit hindi nila tinanggap si Jesus, mababa ang pagtingin nila kay Jesus. Pangalawang maaaring dahilan kung bakit ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi tinanggap ng kanyang mga kababayan, sa palagay ko po ay dahil sa inggit. Dahil po sa inggit. Hindi po kasi nila matanggap na si Jesus
galing sa kanilang hanay, si Jesus, galing sa kanilang uri, galing sa kanilang tribo, hindi nila matanggap na may makakakaangat sa kanila, na may sisikat sa kanila, na may makakagagawa ng mga himala at mga kahangahangang bagay. Hindi sila makapaniwala na sisikat si Jesus na isang katulad lamang nila. Alam niyo po mga kapatid, at tayo ay merong mata at kailangan yung ating mata ay may paningin. Sapagkat hindi lahat ng mata ay may paningin. Meron tayong mata, kailangan ng mata ay may paningin. Pero hindi lahat ng mata ay may paningin. Kaya nga, alam nyo yung mga taong may inggit, lumalabo ang mata ng kanilang puso. Ibig sabihin, hindi lamang mata ang may paningin, kundi ang puso natin ay meron ding mata na meron ding pagtingin. At ang taong mayroong inggit sa kanyang puso, lumalabo ang mata ng puso ng pagtingin. Kaya nga po yung mga taong palaging naiinggit, yung mga taong naiinggit sa'yo, palaging may masamang balak yan sa'yo. At ano ang masamang balak ng taong naiinggit sa'yo? Walang iba kundi sirain ka. Sirain yung taong kinaiinggitan nila. Hihilahin pababa. Hindi sila masaya sa kanilang buhay at may ugaling talangka. Alam niyo po ba yung talangka? Meron tayong tinatawag na crab mentality. Hindi masaya sa buhay nila yung mga taong mainggitin. Crab mentality po ang tawag po natin doon. Kaya po ang taong ganyan ay hindi kayang maging masaya para sa iba. Wala siyang inatupag at wala siyang ibang gagawin kundi hilahin ka pababa. Hilahin pababa yung mga taong umaangat sa Kanya. Sabi po sa Ebanghelyo, mga kapatid, kilala daw po nila si Jesus. Kilala nila ang nanay ni Jesus. Hindi ba't yan ay anak lamang ng karpentero? Hindi ba't ang mga kapatid niyan, sila Jose, sila Judas, sila Simon, at ang mga babae niyang kapatid ay dito rin naninirahan? Meron silang alam kay Jesus. Pero alam nyo rin po mga kapatid, kahit nasa anumang relasyon na pag-ibig ang dahilan, hindi po natatapos yung proseso ng pagkilala at habang buhay dapat ang pagkilala sa iyong minamahal at lumalago po dapat yung pagkilala sa taong minamahal mo. Kasi po, dapat habang lumalago ang pagkakilala, dapat lumalago rin po yung pagmamahal sa taong kinikilala mo. Hindi mo lang siya basta kinikilala. Sapagkat kung kinikilala mo lamang siya, ang tawag doon, parang kinikilatis mo lang siya. Ano kaya ang ugali nito? Saan kaya ito magaling? Saan kaya ito mahina? Paano ko kaya ito mapapabagsak? Paano ko kaya ito mauunahan? Ang tawag doon ay kinikilatis mo lamang. Pero yung taong kinikilala mo, dapat minamahal mo rin. At habang lumalalim yung pagkakakilala mo sa Kanya, dapat lumalalim din yung pagmamahal mo sa Kanya. Kaya nga po, sana, habang lumalalim yung pagkakakilala natin kay Jesus, dapat lumalalim din yung pagmamahal natin kay Jesus. Yung pong mga taong kilala niya, alam nyo, yung pong mga taong kilala ni Jesus, yung mga taong pinahahalagahan ni Jesus, sila pa yung mga tumanggi kay Jesus. Sila pa yung mga nagtaboy kay Jesus. At alam nyo po ang pinakamasakit na rejection na matatanggap natin bilang isang tao, ang pinakamasakit na rejection na matatanggap natin bilang isang tao ay hindi yung rejection ng ibang tao, yung mga taong hindi mo kilala. Ang pinakamasakit na rejection ay yung mga taong malapit sa'yo, yung pamilya mo, yung mga kamag-anak mo, yung mga taong inaasahan mo
yung mga taong minamahal mo, mga pinagpapahalagahan mo at umaasang uunawa sa iyo, sila pa yung tatanggi sa iyo at magtataboy sa iyo. Kaya po, sa tuwing tayo ay magkakaroon ng rejection, mararanasan natin yung rejection, meron pong dalawang bagay na pwede nating gawin sa tuwing mararanasan natin ng rejection. Una po ay pwede po nating ipagpilitan yung ating sarili sa mga taong nagre-reject sa atin at umasang darating yung panahon na matatanggap din tayo nila. Or magmukmok sa sarili, masaktan ang sarili, at kasuklaman na rin ang sarili. Pero ito po ang turo sa atin ng ating Panginoon sa Ebanghelyo. Tayo po, tulad din po tayo ni Jesus, tulad din natin, gusto rin po ni Jesus na tanggapin siya. Tulad po natin, gusto rin ni Jesus na mahalin siya. Tulad po natin, gusto rin ni Jesus na suklian din sana ng mga taong minamahal niya, pinahahalagahan niya, at yung mga tinutulungan niya at mga pinaglilingkuran niya. Tulad din natin. Kaya nga po, nasaktan din po si Jesus nang siya ay hindi kilalanin at ipagtabuyan ng kanyang sariling mga kababayan. Hindi lamang po sa pamayanan nangyayari yung pagtataboy at pagre-reject sa atin. Madalas nangyayari din sa loob ng pamilya. Kapag yung anak, naiiba sa kanyang mga anak, walang ibubuga, hindi matalino, rejection po yun. Kapag yung anak na mahina sa pag-aaral, magsumikap, hindi agad makapaniwala yung magulang. Sasabihin, kaya mo yon? Nawawalan agad ng kumpiyansa, nawawalan ng tiwala. Doon sa miyembro ng pamilya, ang tawag po doon ay rejection. Pero, hindi po pinagpilitan ni Jesus ang kanyang sarili. Hindi po niya pinagpilitan sa iba na tanggapin siya. Kaya nga ang turo po sa atin ay hindi lamang po tayo dapat magbukbok sa isang tabi kapag mayroong rejection sa buhay natin. Jesus did not allow rejection to embitter Him nor to discourage Him. Hindi po kasi, ito po yung tatandaan po natin, hindi po kasi palagi ang maginhawa ang buhay natin. At tatandaan din po natin na hindi po sa lahat ng bagay at sa lahat ng pagkakataon, lahat ng tao ay sasang-ayon sa mga plano, panukala at mga ideya po natin. Meron at merong kokontra po diyan. Kaya po, ano ang mahalaga? Kung merong mga ganong sitwasyon, ang mahalaga, ginagawa mo yung tama. Ang mahalaga, sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Ito rin po kasi yung pinaghugutan ng Panginoon Nung siya'y nakabayubay sa krus, nung siya'y nakapako sa krus, para magkaroon siya pinanghuhugutan ng lakas, pinanghugutan niya yung pagsunod sa kalooban ng Ama. Yung kanyang pagiging masunurin. Sabi nga po ni San Pablo sa ikalawang pagbasa na narinig natin kanina, ang sabi po niya, dahil kay Kristo, kinakaya ko ang lahat. Dahil kay Kristo, kinakaya ko ang mga insulto, kinakaya ko ang paghihirap, ang pag-uusig at ang pagtitiis. Pero ito po ang sagot ng Panginoong Jesus kay San Pablo. Ang sabi niya, sapat na ang biyaya ko sa iyo. My grace is sufficient for you. Kaya nga po, pag merong hindi tumatanggap sa inyo, huwag niyong isipin na hindi kayo katanggap-tanggap, na may mahina sa inyo at hindi kayo karapat-dapat. Kapag meron kayo mga rejection, panghugutan nyo kung saan kayo mahina, doon tayo ibabangon ng Panginoon. Huwag tayong matakot, humarap at harapin yung ating mga kahinaan sapagkat pinalalakas tayo ng Diyos sa gitna ng ating mga kahinaan. Kaya po ito ang ating tatandaan, ang pagsang-ayon ng Diyos sa ating mga plano, ang pinakamahalaga. Ito po ay mas higit pa sa mga palakpak sa atin ng mga tao. Hindi lamang sa palakpakan, makikita natin na sumasang-ayon sa atin ang lahat. Kaya po, ano ang dapat nating hangarin? Ang dapat po nating hangarin ay ang ngiti ng Diyos, hindi ang palakpakan ng mga tao. Kaya po,
ipagdasal po natin, ang panalangin po natin ngayon sa linggong ito, na nawa ang Panginoon ay tulungan tayo na buksan ang ating mga puso upang hindi ang maliit na pagtingin sa kapwa at ang inggit ang magtaboy kay Jesus sa ating buhay, kundi pagpalagahan po natin yung mga pagtanggap sa atin sa mga tao sa kabila ng ating mga kakulangan. Pagpalain po tayo ng Diyos.